Okay, good day mga ka-garage. So, dito tayo sa ating garahe. So, sa sasakyan ni Wifey. So, ito, maglalagay tayo ng ating CarPlay. So, nabili ko lang to USB CarPlay na pwede siya sa Android, pwede rin siya sa iOS. So, itong infotainment lalagay natin dito sa infotainment ng Toyota Raze natin na turbo. So, USB type siya. So, try natin. So, meron din naman tayong CarPlay for iPhone. So, bumili ako mga ka-garage ng USB. So, sa mga naka iPhone 15, 16, 17 pataas. So, yun, syempre, di ba, Type-C na yung mismong USB niya. So, ito, nabibili to sa Shopee, converted to USB to Type-C. So, yan. So, syempre, CarPlay to ng iPhone. So, ngayon, maglalagay muna tayo ng CarPlay na merong YouTube, merong Netflix. So, subukan natin. Mga boss, ito, lalagay natin to. Yan, USB. Yan, dito sa sasakyan ni Wifey. So, sa mga gustong ma-maximize yung infotainment ng ating mga sasakyan, so, lalo na kahit saan naman sasakyan pwede to mga boss, mga ka-garage. So, pagkasaksak, hintayin nyo lang lalabas dito yan sa ating infotainment. Ayan na, lumabas na. Smart dongle. Wala siya pinagkaiba sa CarPlay, no, ng Android at saka ng iOS. So, advantage at maganda lang dito, nadagdagan siya ng mga features na kagaya ng YouTube, Netflix. Yan, sa naghahanap ng budget meal na hindi na kailangan magpalit pa ng head unit. So, ito, ipopost ko po yung link para saan nyo mabibili. So, ayan, sa Shopee ito mga boss. So, ayan, CarPlay. So, kung magka-CarPlay kayo, ayan, alright. So, hintayin nyo lang mag-load. Smart Dongle Pro. So, mabilis siya compared with depende sa head unit kasi. So, na-try ko siya sa ibang sasakyan. Sa Ford Everest, medyo mabagal yung execution niya. Pero, siguro dahil old model na rin yung Ford Everest namin. Pero sa Toyota Raze, medyo yung function ng Android niya medyo mabilis. So, meron kasi silang tinatawag na Sync 3. So, sa Ford kasi meron ganun eh. So, meron siyang sariling software to update. Ito sa Toyota, hindi ko pa natatry na i-update to. So, ayan. Antayin lang natin. So ayan, lumabas na siya. So yung video, YouTube, Netflix, so TikTok, so setting speed. So gawin nyo lang, connect nyo lang dyan sa data nyo. So kung naka-data kayo, connect nyo lang yan, cellular data, on nyo lang yan. Then yung personal hotspot nyo, on nyo lang. After nyon, ma-on, search nyo rito sa settings para makanood kayo, which is ito naman, yan naman yung normal na ano natin na ginagawa para mag-connect. So since nasa labas kayo, so connect kayo sa phone nyo. Connected na tayo sa phone ni Wifey. So back na kayo. So kung may gusto kayong panoorin, although wag kayong magdadrive na nanonood, gusto nyo lang makinig ng balita, YouTube while driving, or kung meron kayong sakay or meron kayong passenger, para syempre nakikibalita sila while focus kayo sa pagdadrive. So huwag kayong manonood habang nagdadrive kayo. So bawal yun mga boss. So ayan. So play tayo ng 24 oras. So medyo ano siya, maganda siya kasi hindi na kailangan bumili pa ng head unit, since yung mga head unit ng mga bagong sasakyan kagaya nitong Toyota Raze natin, sulit na sulit, solid na solid. Maganda yung ano niya, yung functionality ng mga features niya. So mabilis siya. Yan na maximize na natin yung infotainment ng ating Toyota Raze. So feasible naman siya sa G variant, sa A variant at sa turbo variant. So para lang siyang cellphone din na nagpe-play kayo. So pansin ko Android yung parang features niya. Ayan, mabilis. Ayan na. Nakakanood na tayo mga boss, mga ka-garage. So ayan. So ayan. Wala naman siyang delay. So sa mga ayan, sa pag
pagkakaano ko yan. No? So okay naman siya, wala siyang delay. So ayan, maganda siya. So ayan. Regarding sa audio, yan, hindi naman nadidelay yung execution ng deliver ng salita sa video. Kasi merong ganon sa Android na habang pinapanood nyo, nadidelay yung salita. Okay, so try tayo sa iba. Back tayo. So, yan. So, back tayo. So ayan, balik tayo rito sa setting ng ating unit. So dito naman susubukan natin yung Apple CarPlay ng iPhone. So sabi ko nga sa mga iPhone na 15, 16, and 17 na type C na, bili kayo nito na ito converter. So ito yung ginagamit ko. Simultaneously nag-charge din siya dito sa infotainment natin. So pagkasaksak nyo lang yan, antayin nyo lang, lalabas na yung Apple CarPlay. Same din sa mga naka Android. So yeah. So flex ko lang din yung binili ni Wifey sa sasakyan niya. So yan, so meron din ito mga accessories na to sa Shopee. Yan. So dito, yan, all pink yan. Sasakyan niya kasi ito eh. So yan, meron din dito. Ayan, meron din dito. Set na to. So sa mga ating mga wife na may sariling sasakyan. So ito, i-flex ko lang yung binili ni Wifey sa car niya. So set na yan. And so ayan, meron din sa taas. So ayan. So ayan, nag-run na yung ating CarPlay. So matic yan, Spotify and Google, ano yun ba to? Google Play ba to? Map? Okay. So ayan, pumapasok kasi si Wifey, ginagamit niya to. So sinubukan lang natin tong CarPlay na to. So ang ganda. So pwede rin siyang YouTube, ulitin ko, YouTube, Netflix, TikTok, and other, Spotify, kung ano pa yung mga kailangan niyo. So ayan, ipopost ko na lang sa ating yung link sa Shopee. So kung order kayo, budget meal, I think nasa 1,000 plus lang yata bili ko rito. So yun mga boss ko, ayan na, Spotify. So na-maximize niya. So head unit ng ating Toyota Race. So yun lang po mga ka-garage. Thank you for watching.